Okay. Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel. Paki-like, paki-share para mabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-share, paki-subscribe, paki-like. Yan lang po ang aming munting hiling. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabi ito. Narito po kami, Ama. Kami po ay mag-aaral sa iyong salita. Basan mo po Panginoon ang lahat ng mga taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Job. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Job, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Siya'y nananatili pa rin sa kanyang katapatan, bagamat ako'y inudyokan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Nakita ba si Job na matuwid? Hindi siya gumawa ng kasamaan. Lingkod ito ng Diyos. Ito si Job. Itong taong ito, mayaman itong tao na to. Ito si Job. Pero siya ay tapat sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job, na wala siyang katulad? Dahil siya ay mabuting tao, naglilingkod sa ating Panginoon, hindi siya gumagawa ng masama. Pero anong sinabi? Inudyukan ang ating Panginoon nga sirain ang buhay ni Job. Yan. Ito, sinabi rito. Inudyukan ang ating Panginoon nga gusto sirain ni Satanas ang buhay ni Job. Yan ang kwento dito sa versikulo 3. Versikulo 4. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon. Balat sa balat. Lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Balat sa balat. Sisirain talaga Satanas ang buhay ni Job. Balat sa balat. Pinahintulutan ng Diyos nga sirain ang buhay ni Job. Pero si Job hindi nakaparang, dahil si Job ay tapat sa Diyos. Balat sa balat. Yan ang sinasabi dito sa verse 4. Verse 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Ngunit inunat mo ngayon ang iyong kamay. Galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang sumpain ka ng mukhaan.
Yan ang sinasabi rito. Galawin ang buto at laman para sumpain. Sumpain daw ang ating Panginoon Job. Pero hindi nangyari ang gusto lang Satanas nga anuhin ang ating Panginoon. Hindi nagkasala si Job. Yan ang sinasabi dito. Balat sa balat. Pero hindi nag-ano si Job. Hindi nagkasala. Dahil si Job ay mabait na tao. Magalang sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Ayan. 5. Size na pala to. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Nasa kamay ni Satanas si Job. Pero ang sabi ng Panginoon, ingatan mo lang ang buhay ni Job. Yan ang sabi. Pinahintulutan ni Satanas nga sirain ang lingkod niya nga si Job. Pero nasa kamay ng kaaway si Job. Pero ang sabi, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Yan ang sabi ng Panginoon. Ginawa ni Satanas yung lahat ng kasamaan doon kay Job. Kawawa naman kay Job, walang kasalanan. Pero pinahintulutan na subukin siya nang walang kadahilanan. Pinahintulutan ng Diyos na subukin siya kung ano talaga ang katapatan ni Job ngadto sa Diyos. 7. Itong sinasabi dito sa 7. Kaya umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Pero daming mga bukol nilagyan ng mga sa Bisaya pa mga hubag. Bukol. Ito marami nilagay ni Satanas sa katawan ni Job. Sinira talaga ni Satanas ang katawan ni Job. Pero ang sabi ng Diyos, ingatan mo lang ang kanyang buhay. Huwag mo siyang patayin. Yan ang sabi ng Diyos. Sinubok talaga ito si Job. Kung ano talaga katapat ito si Job sa Diyos. 7. Ito ang 8. Ito ang sinasabi rito. At umuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Sa sobrang kate, kumuha si Job ng mga basag na palayok para kuskusin yung mga kate sa katawan niya dahil sa mga bukol. Yan. Napakakati. Kinuskos niya ng palayok yung balat niya, katawan niya. Yan ang nangyari ni Job. Pero si Job talaga tapat sa Diyos. Hindi siya nagsalita ng masama laban sa Diyos. Yan ang kwento rito sa ating pinag-aralan. Napakahirap ang nangyari sa buhay ni Job. 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9.
Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Yan ang sabi ng asawa ni Job. Mananatili pa daw ba si Job sa katapatan niya sa Diyos? Yan ang sinasabi ng asawa niya. Ang sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Matindi tong asawa ni Job. Talagang wala talaga tong takot sa Diyos, tong asawa ni Job. Last verse, this. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tumatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa di nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang salita. Labi, sa kanyang labi. Sinasabi dito, hindi nagkakasala si Job sa kanyang labi. Wala siyang sinabi laban sa Diyos. Dito ang katapatan ni Job sa Diyos. Tapat si Diyos. Tapat si Job sa Diyos. Hindi siya nagsasalita kahit sa anong nangyari sa buhay ni Job. Hindi siya nagsasalita laban sa Diyos. Dito nakuha natin ang katapatan ni Job na siya talaga ay tunay na lingkod ng Diyos. Kahit sa kahirapan na matinding kahirapan, nananatili pa rin si Job sa Diyos. Ganyan mga kapatid, kaibigan, ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Kahit buhay, hindi pa siya sumuko. Ayan, makukuha natin dito ang katapatan ni Job sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Si Job talaga, ito ang taong matuwid na tao. Kahit hirap na siya sa buhay, pero patuloy pa rin siyang naglilingkod sa Diyos. Dito nakuha natin ang napakahirap sa buhay ni Job. Ganon din sana tayo mga kapatid, kaibigan, na tayong nakakilala sa Diyos. Kahit anong hirap ng ating maranasan dito sa mundo nito, hindi tayo susuko. Manatili tayong tapat sa Diyos. Ay mga kapatid, kaibigan, itong kwento nito napakahirap. Pag alang-alang kang lingkod ng Diyos, baka susuko ka na dahil hirap to. Buhay ang nakataya nito, pero hindi rin sumuko si Job. Talagang naglilingkod si Job na tapat sa Diyos. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong umagang ito o gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. Amen.